Guys, nakita niyo na ba yung trending na balita na isang empleyado daw ng Goto Tendon ang na-fire o na-terminate dahil sa pagpapakain niya ng mga aspin. So 5 years ng empleyado itong mamang ito. Hindi ko lang nakuha yung buong detalye, no? At natin yung pangalan niya. Ayan, Baldogs. Ewan ko lang kung siya yan, no? Pero baka yan yung pangalan niya dahil siya daw ay isang content creator. Anyway, yung pagpapakain ng aspin, wala naman pong nilalabag na batas yan. Although po, yung mga dogs ay hindi dapat po talaga nakagala sa kalsada. Sila po ay dapat nakatali o nakakulong sa inyong bakuran para hindi po sila nagkakalat ng rabies. Yun po yung primary reason kung bakit po pinagbabawal sa buong Pilipinas ngayon ang mga stray dogs. Sila po ay hindi dapat, kung meron kayong aso, hindi nyo dapat pinapakawalan sa labas ng bakuran ninyo, or kung nasa labas man kayo ay dapat po yan po ay nakatali, kontrolado po ninyo at hindi po pagala-gala. So kung ito naman mga stray dogs ay wala namang may-ari, no, sila dapat hinuhuli po ng munisipyo or na-adapt ng mga tao kung gusto nila. Pero ito po ay dapat talagang wala sa mga kalsada kasi po napakalagana po ng sakit na rabies. Ito pong rabies ay naililipat-lipat mula aso, tao, minsan sa mga pusa at iba pang mga warm-blooded animals. Pero karamihan na sa mga pakaraniwan na sa mga aso. So itong ginawa ng empleyado nito, hindi ko alam kung ano talaga nangyari, no. Mahirap na magbigay ng mga komento. I'm sure maraming gustong-gusto magbigay ng komento dito pero hindi naman nila alam yung buong pangyayari. Pero ako sasabihin ko lang, no, dahil nabasa ko dun sa Philstar Life article kanina lang, sabi doon, ang reason kaya siya iniles ay because of disrespect and sanitation. Oo nga naman, no, ang mga stray dogs kasi, nagdadala po talaga ng mga sakit yan. And these stray dogs, nagpupunta rin sa mga basurahan yan. Ngayon, kung pupunta nga naman sa harapan ng establishment ng isang restaurant, medyo nakakadiri nga naman sa mga tao in general. Pero yung mga sobrang mahal sa aso, wala silang pakialam dyan. Kahit ang bantot ng aso, kahit umaalingasaw sa amoy basura yung aso, dahil sa pagmamahal nila ng aso, ay nawawala na yung common sense na syempre pag madumi at malapit sa mga foods, no, lalapit-lapit sa mga tao, ay yung iba kasi talagang hindi na nila tinitignan yun. Pero in general, no, totoo niyan ay nagdadala talaga sila ng maraming mga sakit. Ito po ay sinasabi ko bilang isang veterinaryo na concern sa public health. Hindi lang mga dumi ang dinadala nila, kundi mga sakit talaga. Including na po yung rabies. Hindi naman lahat ng mga aso may rabies, no, pero kapag ka-carrier ng rabies yung aso, kahit laway lang po ang mapunta sa inyo, sugat ninyo o open wound o kaya naman sa mucosal membrane nyo, maaaring makuha nyo po yung rabies doon sa aso nyo or pusa nyo. Kaya hindi po talaga advisable humawak ng mga stray dogs, no. Kung talagang nagmamahal kayo sa mga stray dogs, iuwi nyo sa bahay. And o kaya hanapan ninyo ng matitirahan. Huwag nyo yung papakainin lang tapos hahayaan nyo lang sa kalsada para masagasaan dyan or mag-away sa kasama ng ibang mga aso or magdulot yan na aksidente sa mga motorsiklo, nagmamotor at iba pang mga motorista o kaya nangahabol ng mga bata. Dito sa May Angono, sa San Martin, meron po mga stray dogs dito at nangahabol ng mga nakamotor. Delikado rin naman dahil takot na takot yung nakamotor. Nakita ko isang araw, nagmabilis sila, mag-shota yata yung nakasakay sa motorsiklo. Binilisan nila downhill. Syempre pagka pwedeng maaksidente. And marami na rin ako mga narinig ng mga na-aksidente dahil bigla may tumawid na aso o hinabol sila ng aso, natakot sila. Isang empleyado namin, si Mang Eli, hindi na nakapasok noon. Medyo may edad na yung mama na yon noong siya ay hinabol ng aso or nagmumotor dito sa may floodway sa Cainta at may tumawid na aso at imbes na masagasaan niya ay umiwas siya, dumulos yung motor niya at yun, napilay at hindi na nakapagtrabaho. Pero din ako isang nalaman na patay yung sumasakay ng motorsiklo, rider, allegedly dahil may tumawid daw na aso. Ayos. Anyway, hindi ayos yun. So anyway, itong tungkol sa pagtatanggal, no, hindi kasi natin talaga alam, pero kung ang reason is disrespect, baka naman nung sinabi sa kanya ng boss niya, manager niya, hindi mo dapat ginagawa yan, baka naman nagpakita nga naman ng disrespect, hindi natin alam. So if the reason is valid, talagang syempre sa mga kumpanya, kahit sa kumpanya namin sa Manalo K9 o sa Manalo Group of Companies, ang courtesy ay very important between workmates, between employees,
kapag ka binastos mo yung isang employee, nakapagsalita ka ng di maganda, no, medyo pabalang yung salita mo o kaya sinabihan mo siya ng words na medyo panakit or 'di ba, hindi magalang, ay ano yun, bawal po yun, hindi po talaga pwede yun. At pagka hindi ka magpasabi or hindi mo tinatanggap na kailangan mo ayusin yung yung pagsasalita mo, kailangan mo magpakita ng respeto, ayaw mo yon, ay pwede ka nga naman tanggalin, di ba? Suspension, and then eventually kung same offense ay pwedeng i-dismiss. So kung ganun po yung reason and meron naman talagang proof, well, I say, wala namang problema, no? Ganun lang naman talaga sa mga companies. If you can't stick to their rules of respect, courtesy, then you have to leave. Ganun din po sa amin, no? May natanggal na po kaming empleyado dahil sa discourtesy or disrespect sa ibang mga empleyado. Meron din pong sinabi doon na sanitation, may kinalaman sa sanitation. And syempre, kapag naka-uniform ka ng isang establishment, kagaya ng pinakita dyan, baka naman naka-uniform pa nga naman siya, tapos during his break time, during his lunch time, ay lumalabas siya palagi, pinapakain niya yung mga aso doon, baka isang aso, hindi ko alam kung ilang aso pinapakain niya. Baka nga naman mag-cause yun ng concern sa mga ibang kakain sana doon, hindi nila kakain doon kasi naglipa na yun. Halimbawa, kung ang daming mga askal sa paligid, I still use the term askal, by the way, no, to describe yung mga dogs na nakagala talaga sa kalsada. Aspin, you can use aspin, wala nga problema. Pero kapag nakagala sa kalsada, di askal, asong kalye. Alright, so itong mga dogs na to, hindi naman malilinis yung mga askal or mga stray dogs, lalo na kung saan nga sila nakakapunta. And ayun, naghahalungkat ng mga basura. Hindi po sila malinis ng mga animals, guys. So kung hawak kayo mga stray dogs, kung talagang kailangan yung humawak ng stray dogs, make sure na wash niyo yung kamay ninyo with soap and water palagi. Actually, kahit nga yung mga alagang aso, kapag naghawak ka ng mga alagang aso, nadilaan ka, no? Mahilig kasi yung mga aso talaga mangdila, yan talaga ugali nila. Mag-wash ka with soap and water, yung antibacterial soap, Super Doc soap, ayan, available po dito sa ating TikTok yan, Shopee, Lazada. May mga antibacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic properties po yung Super Doc soap natin. And kasi, ba't puro bacteria sila? Alam niyo ba, yung bibig ng aso, may laway, syempre, di ba? Parang bibig din natin yung may laway. Pag dinidilaan nila yung katawan nila, nangati sila, anong ginagamit nila? Kamay? Wala naman silang kamay, di ba? So, ang gagamitin nila, bibig nila. Syempre, pag kinamot nila yung balikat nila, ba, ginagamit nila yung bibig nila. May laway na yun. Alam ba niyo ba yung laway? Yan, maraming bakterya yan. Hindi naman maiiwasan yun. So yung aso talaga, maraming bakterya sa paligid ng katawan nila. So they are not considered to be the cleanest animals. Pusa, ganun din naman. Pero of course, no, yung mga may bacteria na tolerable naman, hindi naman ganun nakakasakit. May mga bacteria din na pwede talaga magdulot ng sakit, lalo na kung kumakain nga ng basura yung aso. Siyempre, iba-iba rin yung mga basura. Minsan may mga nagtatapon dyan ng kung ano-ano, mga medical supplies or mga tinatapon ng mga ospital, maaaring ganyan, di ba? Binubungkal ng mga aso. Ugali nila yan eh. So, I would say, I won't be too harsh on the establishment. Maybe they had the grounds talaga para alisin siya sa trabaho, hindi talaga sumusunod, baka nga may disrespect, and baka nga naman na ayaw niyang sundin na wag siya magpakain doon sa paligid ng establishment na naka-uniform pa siya. So bilang negosyante, bilang dog lover, I would have to be on the neutral side kasi hindi ko alam yung buong storya. And syempre, may lugar ang bawat kagustuhan natin. Mahilig man tayo sa dogs, mapagmahal man tayo sa mga aso, pinapakain man natin yan. SDN, the best dog food in the multiverse, by the way. Syempre, ilalagay natin sa lugar, no? Hindi lahat ng tao kasi ay mahilig sa dogs, kaya hindi naman natin pwedeng ipilit yung gusto natin sa kanila. Syempre, we have to live in a community. We have to respect yung alam niyo yun, yung sensitivities ng iba. Yun lang po. Please follow our page. Please share this page. Kung may comment kayo, please put it on the comment section.
Thank you.